Sa ating pong pangunahing balita, hawak na po ng PNP ang dalawang kapatid ni Dondon Patidongan o alias Totoy na sinasabing missing link sa pag-usad nga ng kaso ng mga missing sabongeros. Naaresto sa abroad kahapon ang mga kapatid ni alias Totoy na sina Ella Kim at Jose Patidongan. Si Ella Kim ang sinasabing nakunan po ng CCTV sa Lipa, Batangas na nag-withdraw gamit ang account ng isa sa mga nawawalang sabongero na si Melbert Santos, habang si Jose naman ang umano'y nakunan sa isang cellphone video na ine-escortan ang isa sa mga nawawalang sabongero. Nahuli ang magkapatid sa hindi tinukoy na bansa sa Southeast Asia at July 22 pa sila dumating sa Pilipinas. May arrest warrant sa kasong robbery si Jose, habang si Ella Kim naman ay hinuli dahil sa paggamit ng peking pangalan sa kanyang pasaporte. 4 na senador naman ang pumirma sa isang draft resolution para maipanawagan sa Korte Suprema na isaalang-alang ang desisyon nito sa reklamong impeachment laban po sa Vice-Presidente. Matatanda ang idineklarang unconstitutional ng Korte ang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Pero sa kabila nito, handa raw tumindig si Senadora Risa Ontiveros na matuloy ang paglitis kay VP Sara. Una na ring nagbabala si Senate President Chis Escudero na maaaring magkaroon ng constitutional crisis kung pipilitin ng Senado na matuloy pa ang impeachment trial. Pero ayon kay Ontiveros, titiyakin nilang hindi yan mangyayari. Bukod pa kay Senator Risa Ontiveros, kabilang sa mga pumirma sa draft resolution para matuloy ang impeachment trial ay sina Senators Bam Aquino at Senate Minority Leader Tito Soto. Sa magandang balita po naman mga kapatid, 3 sunod-sunod pong taon magpapatupad raw ng aumento sa pensyon ang Social Security System o SSS. Simula Setyembre, ipatutupad ng SSS ang 3 taon na sunod-sunod pong dagdag sa buwan ng pensyon hanggang 2027. Ayon pa rin po sa report, tig 10% raw sa retirement at disability pensioners at tig 5% naman daw sa death o survivor pensioners. Suma total aabot sa 33% ang dagdag na pensyon para sa retirement at disability pensioners at 16% naman sa death o survivors pensioners. Niliwanag po ng SSS na hindi tataas ang kontribusyon at kaya naman daw po ng pondo ng SSS na manatiling matatag hanggang taong 2049. Samantala, iniimbestigahan na ng Department of Education ang umano'y 100 million pesos na anomalya sa senior high school voucher program ng ahensya. Ang subsidiya na dapat nakalaan sana sa mga kwalipikadong estudyante napunta raw sa mga ghost student, ayon yan mismo kay Education Secretary Sonny Angara. Ang sangkot po dyan, mga private school na nagsusumite ng peking claims para makakuha ng subsidiya. Nasa 14,000 hanggang 22,500 pesos ang voucher kada estudyante, depende sa lugar. Hanggang nitong Marso, 65 million pesos na raw ang nabawi po ng kagawaran. Marami. Hindi ko alam yung detalye ngayon eh. Yung kinasuhan namin, isang school. Pero 3 cases, 3 individuals. Nag-file na rin kami ng criminal case para to discourage na yung mga insidenteng ganito. Hindi na mawili o masanay sa mga ganito. At may konting takot din na gawin ito. Yan nga po ang tinig ni Education Secretary Sonny Angara. Yan pong issue yan ay corruption. That's a corruption issue na ang kasapakat ay yung pribadong eskwelahan na gumamit ng voucher. Kasapakat po yung nagbayad na agency na DepEd. So yung nga po daw ito'y inimbestigahan na daw po ngayon ng DepEd. Sana nga po maisa publiko ang resulta ng investigasyon. Habang kasado na ang 5 araw pong state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa India simula po August 4 hanggang August 8. Ito po'y alinsunod sa imbitasyon daw ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon na dadalaw po sa India ang Pangulo at magiging ika-36 na biyahe niya sa abroad. Makikipagpulong daw ang Pangulo sa mga opisyal, investors at sa mga miyembro ng Filipino community. Ito magiging kauna-unahang pagbisita ng Pangulo ng Pilipinas sa India sa loob ng halos 2 dekada o mula noong taong 2007.